yesterday, sa gahapon nga devotional, pagtugyan. Mga taga Roma 6:16, mga ulipon kamo ni anang tawhana nga inyong gisunod. Ang unang butang nga kinahanglan nakong dawaton kung magsugod ko sa pagsusi kung unsa ang nagkontrol ug nagdominar kanako, mao nga ako ang responsable sa pagtugyan sa akong kaugalingon sa bisan unsa pa kini. Kung ako usa ka ulipon sa akong kaugalingon, ako ang mabasol tungod kay kaniadto mitugyan ako sa akong kaugalingon. Ingon man usab, kung mutuman ako sa Dios, gibuhat ko kini tungod kay sa usa ka punto sa akong kinabuhi, gitugyan ko ang akong kaugalingon kaniya. Kung ang usa ka bata mutugyan sa kahakog, iyang makita nga kini ang labing makaulipon nga pagpanglupig sa yuta. Walay gahom sulod sa kalag sa tawo mismo nga makahimo sa pagbungkag sa pagkaulipon sa kinaiya nga gibuhat pinaagi sa pagtugyan. Pananglitan, pagtugyan sulod sa usa ka segundo sa bisan unsa sa kinaiya sa pangibog ug bisan kung mahimo nimong dumtan ang imong kaugalingon tungod sa pagtugyan, ikaw mahimong ulipon ni anang butanga. Hinumdumi kung unsa ang pangibog. Kinahanglan ko kini karon. Pangibog man kini sa unod o pangibog sa hunahuna. Walay kagawasan o pag-ikyas gikan niini nga magagikan sa bisan unsang tawhanong gahom. Apan pinaagi lamang sa gahom sa pagtubos. Kinahanglan nimong itugyan ang imong kaugalingon sa hingpit nga pagpaubos ngadto sa usa lamang nga makabungkag sa nagdominar nga gahom sa imong kinabuhi nga mao ang Ginoong Hesukristo. Gidihugan niya ako aron sa pagmantala sa kagawasan sa mga binihag. Lucas 4:18 ug Isaiah 61:1. Kung mutugyan ka sa usa ka butang, imong mamatikdan dayon ang dakong kontrol niini kanimo. Bisan kung moingon ka, o mahimo na akong biyaan ka na nga batasan bisan kanus anak ko gusto, may bala nimo nga dili nimo na mahimo. Tino, di ba? So pag ang iyang ginapasabot diri ba nga kung unsay ato ang gitugyanan sa atong kaugalingon, mo gyud toy mag-control nato. So ang gahom sa kung asa or kang kinsa ta nagtugyan sa atong kaugalingon, siya mo'y naay gahom ibabaw nato. So itugyan nato tong kaugalingon sa Ginoo, kinsay nagkontrol? Si Lord. Pero kung itugyan nato tong kaugalingon sa atong unod, kinsay mag-control? Kita. No? So mo nang dili ta pwede mo ingon nga, for example, kung ang bata daw yang ingon diri nga, kung ang bata yang itugyan iyang kaugalingon sa kahakog, meaning kung iyang pasagdan ang iyang kahakog, nga mo'y magdominar sa iya, dili niya basta-basta ingnon nga, pwede raman ako nga biyaan niya akong kahakog ugma. Di ba? Kay mababantayan nato nga sa diha nga ato ganing sugdan o gitugyan, sugdan sa pagtugyan ng atong kaugalingon sa usa ka butang, dili gyud na siya moingon nga ugma buhian nata ka. Correct? No? Kay sa diha nga moingon nata nga itugyan nako akong kaugalingon karon ugma dili na pod, dili gyud na siya mahimo. Pagtugutan nimo kasalang ugma, di gyud na moingon nga okay kanang bulagan nata ka or buhian nata ka. Kay once gani nga mahawiran na gani ka ana, di gyud na moingon nga bulagan ako nimo sige. Okay ra pod. No? Sakto ba dili? Sakto. No? Kay kinsa gud poy demonyo nga maghuna-huna or unod nga moingon nga ug dili nakaganahan sayon ra kayo nga buhian kaniya, dili gyud. Sakto di ba? So kung asa nato itugyan ang atong kaugalingon, asa nato isubmitar ang atong kaugalingon, mo jud to siya mo dumala or mo control sa atoa. No? So kita tanan diri naman tay mga struggles kana nga mga pakigbisog kanang usa siya ka panglantaw nga unsa man ni kanang pakigbisog bagyod ni or issue gyud ni siya kung asa ko nagpailalom. No? Unsa man ni nga pakigbisog, unsa man ni nga struggle, unsa man ni nga problem nako. Issue ba ni nga kanang demonyo ba ang rason ani or
tungod ba pud ni kay naa pud ko'y giuuhan sa giingon sa yawa sa akoa. Gitugutan ba nako ni? Niingon ra ba ko wala ba ko nakiglantugi gyud sa diha nga niabot ni nga problema? Ako lang ba ning giuyunan? Ako lang ba gyud ning giingnan nga sige okay ra ni. Makalingkawas sa lagi ko ani ugma. No? Or kana bang atake gyud siya kay naay mga butang sa atong mga kinabuhi nga atong gipakigbisugan karon, gipakiglantugian karon, gikalisdan nga mahimong gawas nun gikan diha karon, nagsugod gyud siya sa atong pag-oo ni anang butanga. Tungod kay nisugot ta, ningon pud ng butanga nga atong gipakiglantugian nga, pues kay nisugot man ka, kita na. No? Sakto ba dili? Sakto, no? Munang dili ta pwede mo ingon nga kaya ra lagi nako ni biyaan kung kano sa nako gusto dili jud. Gawas lamang kung mo desisyon ta nga itugyan balik ang atong kaugalingon diha sa pagkaginoo ni Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Imong makita nga ang batasan hingpit nga nagdominar kanimo tungod kay kinabubuton nimong mitugyan niini. Correct. Sayon ra ang pag-awit, iyang bungkagon ang matagapos. Tinuod jud na. Samtang sa samang higayon nagpuyo sa usa ka kinabuhi nga klaro nga pagkaulipon sa imong kaugalingon. So bisan pagsige tagkatag break every chain, pero I live in the chains, I live in the chains. Di ba? Sayon ra kayo nga mukanta. Pero ang tinuod nagkinabuhi gyapon ko sa pagkaulipon. Nagkinabuhi gyapon ko sa gapos. Amen? No? So, sama sa iyang giingon dire, kung ikaw lang, muna pag ikaw moingon ka nga, kaya ra lagi nako ni. Kaya ra nako ni nga makagawas ra lagi ko ani nga pakigbisog. Dili gyud. Hangtod nga atong tugutan ang Ginoo nga mao'y mubungkag ni ana. Amen. Amen. Mo na atong ginabuhat karong adlaw igsuon. Apan ang pagtugyan kang Hesus makabungkag sa tanang matang sa pagkaulipon sa kinabuhi sa bisan kinsang tawo. Unsa daw? Ang pagtugyan kang Hesus ang makabungkag sa tanang matang sa pagkaulipon sa kinabuhi sa bisan kinsang tawo. So unsa man na atong gistragulan igsuon, unsa man ang gagapos nato karon, unsa may nagpugong nato karon igsuon, walay lain nga makatabang kundili ang atong pagtugyan diha kang Hesus. So kung ganahan ka mahimong gawas nun karong adlaw igsuon, itugyan ang imong kinabuhi kang Hesus. Amen. Dili nga itugyan lang 1/4 lang sa karon Lord, 1/2 lang sa karon Lord, 3/4 lang sa karon Lord. No, itugyan ang tibuok nimong kinabuhi sa Ginoo igsuon. Kay hangtod ganaa pa tay hawid sa atong kaugalingong kinabuhi, ang yawa na pud say hawid sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Thank you. You're welcome. Praise the Lord. Amen. Okay, so igsoon, the reason that I wanted to read this, because this is a healing meeting. This is healing not just for physical healing, but this is for emotional healing. Amen. This is a time of deliverance. Amen. And the first thing that we need to do is be humble. Amen. So ang rason igsuon ngano nga gibasa ni nato kini nga devotional tungod kay kini atong panagtigom karon, kay panagtigom sa kaayuhan dili lamang pisikal, kundi apil pod ang mental, no, emosyonal, tanan nga kagawasan nga atong gikinahanglan igsuon sa tanan gikan sa tanang gapos. So mo nang ato ang gihisgutan nato apil kini nga devotion. So one of the things that's missing in the church today is humility. No, so sa diha nga nanguha ka, kung seryoso gyud ka nga nagkinahanglan ug ganahan gyud ka sa kagawasan ug kaayuhan, ang una gyud nga ang ulika nga atong kinahanglan nga himuon mao ang pagpaubos. So dayon daghan gyud sa lawas si Kristo ang kulang niini nga pagpaubos. We have a lot of spiritual pride. No? Tungod kay daghan kaayo tang espirituhanong garbo. We don't want to face the truth about our sin nature. Dili nato ganahan nga atubangon ang kamatuoran sa kinaiya nato nga makasasala. So we pretend like we don't have a sin nature. We pretend like we're holy and we Diba? have it all together. Tinuod. Mao na nga kita Diba? nga mga Kristohanon, kita jud ang pinaka-epektibo nga mga artista.
Kaya nga no, Oo. maayo kaayo ta, magsalingkapaw, magbutang og maskara nga, balaan ko, Oo. kaya na ko tanan, wala jud ko'y struggle, wala ko'y kinaiya nga makasasala, kay gigamit na ko sa Ginoo. We come to church, what you say with the mask on? Di ba? Muanhin tag simbahan, nga nanatay, maskara daan. We're on our best behavior here. Di ba? Sa simbahan, diha Oo. gini mo makita ang pinakamaayo nga batasan sa tawo. But all during the week, we're struggling and we're fighting. Pero, ang tinuod ana, sa tibuok nga semana, naay pakigbisog, naay kalisdanan. Oh, I know it's true because I live it every no? day. So kabalog yun si daddy nga tinuod ni, tungod kay, kada adlaw, ingana po ng iyang pagkinabuhi. Naay pakigbisog, naay kalisdanan, paglantugi yun ba? Sa kinaiya nga makasasala. So the first path to inner healing and emotional healing and physical healing and deliverance, the first path is humility before the Lord, honesty before God. Amen. No, so ang una nga dalan igsuon, ang una nga likang nga atong pagabuhaton para makabatunta sa kagawasan ug sa kaayuhan sa atong kinasuluran ug kagawasan sa atong emosyon ug sa atong mga pagbati ug panghunahuna, mao ang pagpaubos sa atong kaugalingon diha atubangan sa Ginoo nga magmatinud-anon ta, Lord, mao ni ang itsura sa akong kinasuluran ing ani ko. And admitting the truth about ourselves and our life, that as much as we try to obey God, that we fail almost every day. Amen. No nga, mahimutang mahimutang matinud-anon sa Ginoo ba nga moingon ta sa Ginoo ba nga, Lord, sa pagkatinuod, mao jud ni ang itsura nga naningkuha ko, naningkamot ko nga kanang mahimong masinugtanon sa imo. Pero ang tinuod, Lord, mapakyas man ko halos kada adlaw, kada segundo pa gani. And once we're humble and we admit this and we confess this to God, understand, He will not condemn you. Amen. No one is there to condemn you. Amen. He welcomes that humility and Thank you, Lord. honesty. Amen. No, so sabto nato igsuon nga sa diha di ay nga mahimutang mapainupsanon ug matinud-anon at ubangan sa Ginoo kay dili gyud kaniya ikondenar, dili kaniya isalikway, dili siya moingon sa imong hawadya. Over na pug kay ka sa pagkamatinud-anon dili, no? Abi-abihon kaniya ni anang imong pagkamatinud-anon. Ganahan sa ana. So, Ikson, first we have to admit that we're a slave to ourselves. Correct. Di ba? Una, Oy. kinahanglan nga, mahimutang kanang matinud-anon sa pag-angkon sa tong kaugalingon nga, Lord, ulipon gyud ko sa akong kaugalingon. We don't like to admit that. Nya dili man taganahan nga mo angkon ana. Di taganahan nga mo angkon ba nga, Lord, ako ra man siya buot-buot sa akong kaugalingon, sa klaro lang. So how many of you will admit today that you have bad habits and you just can't stop those bad habits? Pila nato diri nga natay mga maot nga mga batasan ug mga naandan nga mga binuhatan nga dili nato kayang undangan. Chak chak chak. Oh, just one more. Just one more. Kaon. Pagkaon. Just one more Bulan. bite. Di ba? Di ba? No, kaya namang mga kana bitong mga naandan bitaw nato nga mga binuhatan nga isa na lang Lord, isa na lang jud Lord. Andun sa wala na isulod, purot na. Okay, so Isa na lang kalungag. the reason that we confess and the reason that we're transparent and honest before the Lord, because it's the first step to healing. Amen. It's the first step to deliverance. Amen. It's the first step to overcoming that habit. Hallelujah. No, so ngano nga importante nga mahimutang matinud-anon at tubangan sa Ginoo nga muangkon ug muamin sa Ginoo nga Lord, diri ko galisod, muni ako ang maot nga batasan, muni ako ang maot nga habit, Lord. Naadik ko ani Lord kay diha ka una nga muni unang ang nga makadawat ka sa imong kaayuhan o kagawasan. And the first step is admitting and taking responsibility for my bad habit. No, so apil ni anang unang ang igsuon mao ang pag-angkon o pagdawat sa responsibilidad nga, yes Lord, nabuhat gyud nako ni. Ako gyud ni nga nabuhat Lord sa ako ang kinabuhi. Nga dili bitaw nga kana bitang Lord, nabuhat nako ni si kuan man good Lord. Diba? Lord, kuan man good Lord. Dili, Lord, nabuhat nako ni. Ana ra period. We Wala like ni basol-basol. We like to blame everybody else. Kaya ganahan manggutaan ng basol-basol, no? Lord, buwa ko ani Lord, kay si kuan man good Lord. Lord, kuan ko kay kuan man good Lord. It's Dili it's my wife's fault. Sala sa akong asawa, It's Lord. my husband's fault. Lord, sala sa akong bana. It's my Ano brother's ning ani fault. ko, It's my Lord. sister's Lord, fault. agini sa akong kuya, agini sa akong ate.
Oh, the devil made me do it. O ursay kay maingon ta, ang yawa man good Lord, di ba? Maratag si Sanila gituklod ko Lord sa lamok, Oh, Ixon, the devil can't make you do anything you don't want to do. di ba? Igsoon ang yawa, dili ka niya pwedeng pabuhaton sa butang nga di nimo gustong buhaton. The only reason we don't do what we are supposed to do is because we don't want to. Ang rason nga nung dili nato buhaton, ang dapat yun unta natong ginabuhat, kay di lang yung kaganahan buhaton na. Nga na rin na siya kasayon. Mao Jude? Tino dili. Tinuod. No, wala na basol-basol. So we have to stop blaming others and Pati atong and kagalingon. humble ourselves. This is what we're getting ready to do. To humble ourselves before the presence of the Lord and admit where we fail Amen. to obey Him. Amen. No, so mo'y unang ang igsoon ba undangan nato og basol-basol no nga si kuan man good Lord, ako man good Lord, kini man good Lord, mo man guni, no? But ang kuno nato ba Lord nakasala ko, Lord mo ni ako nabuhat, Lord, mao na Lord, period. Ana ra. Mo na ato ang ginasugdan nga buhaton karon. Amen. Amen. So we're gonna give you some instructions, So maghatag si Daddy og instructions, and then we're gonna take the time to wait on the Lord, dayon magahinta og panahon sa paghulat sa Ginoo. and we'll have worship music going. Dayon magpadayon ta sa pagdaig, adunay alawiton nga magpadayon igsoon. And in this time of waiting on the Lord, it's a time of being honest in His presence, Amen. confessing to Him. Amen. No dayon niining oras igsoon nga adunay alawiton nga ipatingog diha igsoon sa background kay mao ni ang panahon nga maghulat pud ta sa presensya sa Ginoo ug atong ikumpisal no sa Ginoo ang atong mga kalapasan ug mga kapakyasan nga mahimutang matinud-anon iyagyag na tanan. And Ixon, the purpose for confession is it's to lead to your healing and deliverance. Amen. No dayon ang tumong aning atong pagkumpisal igsoon kay mao ni magdala nato ngadto sa atoang kaayuhan o kagawasan. So during this time, So niining mga orasa I igsoon, need to explain some things to you. kinahanglan niya nga magpasabot og mga butang sa atoa. Because I'm telling you, the Spirit of the Lord's going to move here this morning. Amen. Tungod kay ang Espiritu sa Dios magapamuhat diri karon igsoon karong buntaga. And some of you, you may manifest demonically. Ug ang uban kanato tingali magmanifestar sa kanang yawanon nga pagmanifestar. If you've never seen somebody manifest demonically, you will understand if that happens. So kung wala pa ka nakakita nga sa pagmanifestar sa demonyo igsoon or kanabang buhat sa kaaway, no makita nimo na kung mahitabo na diri karon. If somebody manifests demonically, you don't pay attention to them. You stay focused on the Lord's Amen. face. So kung aduna may nagmagmanifestar karon igsoon, no sa espiritu nga nagasakit sa atong igsoon or sa atong kaugalingon, ayaw pansinan ang nagmanifestar pagpabilin lang sa pagtutok sa Ginoo. Ayaw pansinan. If somebody manifests, understand it's a good thing because Amen. God is exposing Yes. what they need deliverance Hallelujah. from. Amen. It's the power of God. It's a good Amen. thing. Amen. No, so kung adunay manifestasyon igsoon sa yawanon, nagpasabot lang na siya nga ginapadayag sa Ginoo, no, kung unsa ang gikinahanglan og kagawasan anang tawhana. It's nothing to be embarrassed about. No, dili ni siya dapat nga ikaulaw nga lang anong naging ani man ko. No nganong nangurog man ko, nganong nagahi man ko, ayaw kaulaw igsoon kung mahitabo na sa atoa. And if somebody manifests, I will deal with it. I will let the Holy Spirit deal with it. We'll deal with it. Amen. You stay focused on Him, Amen. on Jesus. So kung naamay magmanifestar, ayaw pansina kung tapad nimo nasi matubahan o nasi mo likod na kay madunggan, magpabilin lang ka nga magtutok kang Hesus igsoon ang imong atimanon, ang imong kaugalingon, nga kagawasan og kaayuhan si Daddy ang bahala na magmanifestar, si Holy Spirit ang iyang tagaan og pagtugot nga mag-ayo magdeal anang nagmanifest. Amen. Amen. Kasabot? Nasabtan na to? Okay, so, Igsoon, just because we're born again, So dili igsoon tungod, dili lamang tungod kay kanang natawo ta pag-usab. and the first thing I need to say, there may be people here, you're not really born again. No, so ang una pod nga iyang ikasulti nga tingali adunay mga tawo nga naa diri nga dili ta natawala pa ta natawo pag-usab or dili pa ta sigurado sa tong kaluwasan. Maybe some of you never really surrendered your life to Jesus Christ. Tingali adunay pipila nato nga naa diri igsoon nga wala pa gyud nga tinuuray nga nagtugyan sa iyang kaugalingon kang Hesukristo.
You never really by faith made him your Savior and your Lord. Wala pa gyud nato tingali wala pa nimo siya nabuhat nga wala pa nimo natugyan ang imong kaugalingon kang Hesus, isip nga siya ang imong Dios ug manluluwas. If that's true about you, today you can surrender. Amen. Today you can yield to him. Amen. Kung kana ang tinuod, kung kamatuoran na para sa imo ay igsoon, pwede nga karong adlaw mutugyan ka sa imong kaugalingon sa iya. And what we need to understand, Ixon, if we've not made Jesus our Savior, we are already under a curse. Unsay kinahanglan nato masabtan igsuon nga kung wala nato gihimo si Jesus nga atong manluluwas ug Dios sa ato ang kinabuhi, automatic na ta nga ilalom sa tunglo. If Jesus is not our Savior, our Lord is the devil, Satan, the God of this world. Kay ano igsuon, kung dili si Jesus ang imong Dios ug manluluwas, wala na kay laing Dios, wala kay laing Ginoo. Buot pasabot, kung dili si Jesus ang imong Ginoo, ang yawa ang imong Ginoo. And we are automatically under the curse of sin and death. No, so automatic yun na nga kung dili ka luwas, kung wala pa ka na tao pag-usab, automatic nga kanang tawhana ilalom gyud sa tunglo sa sala ug kamatayon. And the only way, Ixon, to get free from the curse and sin of death is to be born again. Amen. Jesus said, you must be born again or you will not see my kingdom. Amen. Ug ang bugto nga pamaagi igsoon nga mahimo tang gawas nun gikan sa tunglo sa sala ug kamatayon, mao ang pagkahimo nga matawo pag-usab. Kaingon siya nga kung dili ka matawo pag-usab, dili ka makakita sa gingharian sa Dios. So without yielding to Jesus by faith and inviting him into your heart to be your Savior and Lord, there is no freedom from sin and death. Amen. And the curse of sin and death. No, so kung dili nato itugyan ang atong kinabuhi kang Hesus, nga siya namoy mahimo natong Dios ug manluluwas sa atong kinabuhi pinaagi sa atong pag-imbitar kaniya sa atong kinabuhi nga moingon ta, Jesus, ako kang ginadapit sa akong kinabuhi, ginatugyan kong akong kaugalingon diha kanimo, ikaw na ang akong Dios ug manluluwas. Kung dili nato nabuhaton igsuon, automatic nga ilalom gyud ta sa sala, sa tunglo sa sala ug sa kamatayon. Understanding, so going to church does not save you. Kinahanglan nga masabtan nato nga ang atong pagkamahinimbahon o ang atong pagsimba igsoon, dili na siya maoy makaluwas ka nato. Being a Catholic does not save you. Ang pagkakatoliko dili na moy makaluwas nimo. Identifying as a Christian does not save you. Bisan pag imong ilhon ug tawgon ang imong kaugalingon nga ako Christian ako kay wala naman ko diri nagsimba, diri naman ko sa born again nagsimba, luwas ako, dili na maoy sumbanan sa imong kaluwasan. Identifying with the denomination does not save you. Or ang pag-ila nimo igsoon nga kaparte ko, miyembro ko ani nga pundok, dili na mao makaluwas nimo. No man or no organization can save us, only Jesus. Amen. Kay walay tawo igsoon ug walay organisasyon ang makaluwas kanato gawas lamang kang Jesus. Another thing we need to understand when we're waiting on the Lord, the spirit of slumber, the spirit of tired, the spirit of sleep will try to come on some of you and you'll start to nod off. It's a demon trying to keep you from getting set free. Correct. You have to understand it's not natural, it's demonic. Oh, no, so usa sa butang igsoon nga kinahanglan nga basabtan nato nga samtang maghulata sa presensya sa Ginoo, ang espiritu sa katulugon ug kakapoy igsoon ug pagpamuypoy sa lawas ug kabugaton. Moabot na siya sa pipila kanato ug magmanifestar. Dili na natural nga katulugon apan yawan una siya nga espiritu nga mopugong kanimo sa pagdawat sa kagawasan ug kaayuhan. Sabta nga nakigbisog ka. Ayaw gyud tuguti. The devil is real, demons are real, and they come to oppose the work of God in your life, even in church. No, tinuod ang demonyo, tinuod nga adunay yawa igsoon, og gusto niya nga pugnan og baldahon kung unsay gusto nga buhaton sa espiritu sa Dios bisan pa sulod sa simbahan. And you have control over that. No, then ikaw ang adunay pagkontrol ni ana. You don't have to let that happen to you. No, ayaw na tuguti nga katulugon igsoon nga moabot sa imoa. And we need to learn Ixoon when we pray to open our mouth out loud. Amen. Because demons, they cannot know your thoughts. Correct. You have to speak out loud to Amen. them. Amen. No, kinahanglan nga masabtan nato nga sa atong pag-ampo, dapat ato jud siyang ibungat sa atong baba. Kaya ang demonyo, di man na siya kasulod sa imong hunahuna para basahon ang imong mga gipanghunahuna. No, kung nag-ampo ka sa hunahuna lang, kinahanglan nga ibungat yun nato kay para madungog niya unsa imong ginaingon. But Amen? in our pride, we don't want no one to hear us. Oh. Pero kini lagi kay mga hambugiro ug hambugira man ta mga dagko ug gagmay, mao na siya nga di ta ganahan niya nay makadungog nato. Di ba? Di ba tinuod? You understand?
You have to open your mouth. Oh. Kaya nga, You ablihon take ka. control. You take authority and you speak to that demon. Go! Go in Jesus' name. Amen. Get out. Amen. No, barugi ang imong otoridad igsuon. Ayaw tuguti nga kana nga espiritu sa katulugon. Mao'y magkontrol ka nimo. Abliha imong ba. No, ingna nga hawa sa pangalan ni Jesus. Okay, we all Amen. understand. Nasabtan na to? Okay, so if you're truly born again, No, so kung ikaw natawo na gyud pag-usab. and I believe most of you are, No, nagtuo ko nga daghan nato dire. Oo, natawo na pag-usab. just because you're born again doesn't mean that you won't be attacked by Satan. No? So dili buot pasabot igsuon nga tungod kay natawo na ta pag-usab nga dili na ka atakihon ni Satanas. Just because you're born again doesn't protect you from being sick Correct. and No? having diseases. Right. No, so dili tungod kay natawo na ta pag-usab nga wala dili na ka nga protektado na ka nga dili ka magkasakit o magkabalatian. We have to understand the relationship between sin and sickness and bondage. No? So kinahanglan nga masabtan nato ang koneksyon ug ang relasyon sa sakit, sa balatian ug sa pagkagapos. Because Ikson, most of the Christians are in bondage today. No, so Most of them. kadaghanan sa mga Kristohanon karon kay naa sa pagkaginapos. Okay? The Bible puts it like this. So ang Biblia ingani iyang ginaingon. Okay, listen carefully. Paminaw mong tarong. My people perish. Ang akong katawhan My malaglag. people perish Ang akong katawhan for lack of malaglag. knowledge, lack of understanding. Tungod sa kakulangon sa kahibalo, tungod sa kakulangon sa pagpanabot. God said that. My people, No, so- the ones who are saints, the ones who are born again, my people perish because they don't know me. No, ang Ginoo mismo nag-ingon ana. Paminawag tarong ang akong katawhan. Kinsa man ang akong katawhan? No, ang iyang mga gibalaan nga mao ikaw igsuon. Malaglag tungod sa kakulangon sa ilaang pag-ila kanako ug pagsabot sa akong mga pamaagi. They don't have knowledge of me. They don't really know me. They know about me, but they have no relationship with me. No, so daghan silang no, unsay bot pasabot sa Ginoo ani. Daghan tang nahibaluan mahitungod sa iyaa, pero wala gyud ta ni anang atong mga nahibaluan. Wala gyud ta tinuuray nga nakasabot ug nakaila sa iyaa. So, Ikson, understand what the Lord is saying in His Word, that just because we're born again, we can perish. No, so sabta igsuon unsay ginapasabot sa Ginoo diri sa iyang pulo nga nag-ingon siya nga dili tungod kay natawo na ta pag-usab, dili na ta mo kasinati aning kalaglagan. Pwede di ay kaayo nga makaapil ta aning kalaglagan. So, I think most of us, we already confessed and admitted that we have bad habits, otherwise known as bondages. They're bondages. No, so kita We're tanan- bondage to Satan and his kingdom. No, so kita tanan diri muuyon man muangkon nga naagyud tay mga bati nga mga kinaiya, bati nga mga batasan, bati nga mga taras, bati nga naandan nga mga pagbuhat sa mga butang nga atong nga nagpasabot ana nga naatay pagkaginapos sa Diba? atong kagalingon. Diba? No, Maudyod? so bot pasabot naay gagapos sa atoa, dili ang Ginoo ang gagapos nato kundi dili ang yawa. You're in good company. No, so bot pasabot naa ka sa insaktong lugar. The Apostle Paul in Romans chapter 7, he said, why do I do the things I know I'm not supposed to Right. do? Why? Di ba? No naman. Di ba si Apostol Pablo po makarelate sa imuha sa ako igsuon kaya nag-ingon siya. Nagmulo si Apostol Pablo ingon siya nganong buhaton man gyud gyapon nako ning mga butang nga kabulo kong dili nako dapat buhaton. And he went on further to say, why don't I do what I know I'm supposed to do? Does that sound like anybody here? Nakarelate ba ta? Nga nagpadayon siya niingon siya nga pero katong mga butang nga kabalo ko nga dapat akong buhaton di noon ako mabuhat. Hello. But Paul said, he said, consider yourself dead to sin. He said, it's not I who sin, it's the sin nature within me. Amen. No, apa, nagpadayon si Pablo sa pagingon nga ipaha ang imong kaugalingon nga patay na ka sa pagpakasala. Nagpasabot nga ang nagbuhat ni ining sala or kini nga bati nga batasan dili ni ako apa ng akong kinaiya nga makasasala. And he cried out to the Lord, who shall deliver me from these shackles of sin and death? Amen. No, dayon niingon siya sa Ginoo nga Ginoo, kinsa may makapahigawas nako gikan niining bugko sa kamatayon ug sa sala.
And he said, thanks be to God through Jesus Christ. Amen. Unya niingon Thanks siya be to God nga through salamat Jesus. sa Ginoo pinaagi ni Jesus. Hallelujah. And then in Romans chapter 8, verse 1, he said, there is now no condemnation for those who are in Amen. Christ Amen. Jesus. No dahil niingon siya sa Roma 8:1 karon wala nay pagkahinukma ni adtong mga ana-anak kang Kristo Jesus. Hallelujah. So we have to understand that even as Christians, we are subject to sin. So kinahanglan nato masabtan igsoon nga bisan pa man kita Kristohano na ilalom gihapon ta sa sala. So Ug why- sabot na gihapon ang gapos. Why are we in bondage? So ngano man nga naa gihapon ta sa gapos. Why are we sick? Nganong nagbalatian man ta. Why do we need deliverance Nganong nagkinahanglan man tag kagawasan. as a Christian? Isip ka Kristohanon. Why are we subject to those things? No nganong ilalom ang gihapon ta ng mga butanga. This is what today is all No, about. so muuni kining adlaw, muni ang rason nganong naata diri, muni atong buhaton karong adlaw. So how many of us, we pray and 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 we pray, but nothing seems to happen. That ever happened to you? Kaysa man ninyo nakasinati dire, nga nagampo man ko ani, nagampo man ko aning tawhana, pero wa man lagi nahitabo lod, nagkagrabe man hinuon. Hello. Hello? And the reason is lack of knowledge. No, ang rason nganong ingana di ay igsoon tungod kay kulang ang ato, no? At kita tanan dire, kulang ang atong pagkahibalo. Kulang ang atong It's lack pag-ila. of understanding. Kulang ang atong pagpanabot. What are the ways of the Lord? No? Kulang ang atong pagpanabot. Kita tanan diri, kulang ang atong pagpanabot sa mga pamaagi sa Ginoo. Lack of knowing Him and His Word. Kulang ang atong pag-ila kaniya ug sa iya ang pulong.